Pinirmahan namin yung what we call reconciled version. So ito yung pinapakita kanina. Pero hindi pa yan yung batas. In fact, pag tinransmit namin bukas sa Malacanang, pwede pa silang mag-veto ng provisions there. No, yung kaya yung kanina, hindi pa yung final version. So kung meron silang nakitang hindi nila nagugustuhan o hindi naayon sa kanilang direction, pwede silang mag-veto. No, pero confident naman kami na walang mabibito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ehensya. May ibig sabihin po ba yun? Walang ibig sabihin, wag natin lagyan ng ibig sabihin yun. Hindi lang sila nakapunta. Kung nakikita nyo, kung nasundan nyo naman yung BICAM process, hindi rin lahat nakapunta. Iba nakapunta, iba hindi nakapunta. So walang ibig sabihin yun. In fact, we allowed e-signatures. So may pinadala na silang mga authorization letter para sa e-signature. So wag natin lagyan ng kulay yung hindi nila pagpunta. Lahat po ng 23 members pumirma sa BICAM report? No, ang BICAM report is only 11 conferees. So hindi 23. Sir, can you confirm kung sino-sino po yung nagpadala, nag-authorize ang e-signature? Yung mga hindi nakapunta nagpadala ng authorization for the e-signatures. Sino-sino? Hindi ko matandaan ngayon exactly, no, pero meron ng Center Villar, Center Camille, at hindi ko pa nakita yung kompleto. Si Senator Bato, sir, nagpadala ng... Hindi ko pa nakita yung kompleto. Hindi ko pa nakita. Pero ang usapan namin, pwede silang mag-e-signature basta may authorization. Sir, lahat ng special provisions ng SESA po sa BICAM? One way or the other. Sa dami ng special provisions at general provisions, hindi namin kayang mapasok lahat. But one way or the other, napasok sila. So yung anti-EPAL special provision? Napasok yun. Na-carry yun. And yun ang isa sa mga introduction ng Senate. Nasa Senate third reading version yun. So, may ano kung yung hindi nakapasok? Hindi ko matandaan lahat sa dami, no? Yung mga notable, marami kasing hindi naman notable, it's just styling or isa minerge namin. So, hindi ko matandaan yung mga hindi notable na hindi napasok. Sir, when you said 11 conference, sa ano yun? Conference sa... BICAM. Yes, sa or Senado. Both houses? Sa Congress yata is 12 yata sila, no? I'm not sure, mga 12 sila, sa amin 11. I think we're one member short. Sir, sa January 5 daw, pipirmahan ni Pangulo. Are you okay na po kayo? Tinitignan ko kasing calendar, so January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant government activity, no? So in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Plus, dahil nga bukas lang matatransmit to sa executive, kailangan talaga nila ng almost 1 week para mapag-aralan mabuti, matignan lahat ng provisions. Most importantly, makita nila yung budget itself, no, yung mga numero na nasa loob ng budget. Pero Sir Squire, sabi niyo po may coordination na kayo sa executive. Meron naman. Silang initial, parang mga initial... Actually, meron silang mga hinihingi na data, so may mga coordination na kami. Of course, iba pa rin yung final kasi to be honest, as they coordinate, marami pa rin kaming mga reconciliation or marami pang, for example, sa special provision, general provision, ang dami pang mga mina-merge, ang dami pang mga editing. So, iba talaga pag final version. I realize na kahit nagko-coordinate kami, close coordination, pero iba pala yung final version kasi magpalit lang ng isang word, iba na kaagad yung buong meaning ng special and general provision. So yung pagtanggal sa guarantee letters, kasama dun sa anti-EPAL provision sa ayuda? Wala namang ganun na special provision or general provision. So walang ganun in the Senate version. So sa maibit, sir, hindi natanggal yung sa guarantee letters? Wala kasing ganun na provision sa Senate version at sa House version eh. So walang ganun na provision. Ano lang po yung laman ng anti-EPAL na provision?
Sinigurado lang namin na yung mga politiko, hindi pwede silang makialam sa distribution ng mga cash aids, ng mga ayuda galing sa gobyerno. So sinigurado lang namin na covered lahat ng mga politiko at yung mga representatives nila. Hindi rin sila pwedeng maglagay ng mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. At sinigurado rin namin na ang agencies maglalabas sila ng guidelines tungkol dito. So, meron provision doon para i-operationalize to. Sir, yung final safeguards ng farm-to-market rules, ano po yung napagkasunod? There are 9 safeguards sa farm-to-market roads. Ang pinaka-importante doon, 100% ng mga farm-to-market roads, all 4,000 items, merong coordinates. So, imposible na magkaka-ghost project or substandard project kasi ngayon meron ng coordinates. Unlike in the past, walang coordinates sila. So, pwede siyang mahaba, pwede maiksi, pwedeng ghost. No? So, ngayon, dahil meron na siyang coordinates, hindi na magiging ghost or magiging substandard siya. So, lahat yan sinigurado namin, all 4,000 projects. No? At DA na rin ang mag-implement. DA na mag-implement ngayon. Unlike before na DPWH, ngayon DA na mag-implement. So, yung mga big-ticket infrastructure projects like classrooms, hospitals, mga health centers, farm-to-market roads, kanya-kanyang ahensya na ang gagawa. Yung sa DND, yung mga repair nila sa barracks, DND na rin gagawa nun. Sa PNP, yung mga repair nila sa kampo nila, PNP na rin. So, hindi na lahat centralized to DPWH. Kanya-kanyang ahensya, kanyang gawa na. Sir, can you explain lang po yung importance ng enrolled copy yung pag-present po natin today? And today, pinirmahan namin yung what we call reconciled version. So, ito yung pinapakita kanina. Pero hindi pa yan yung batas. In fact, pag tinransmit namin bukas sa Malacanang, pwede pa silang mag-veto ng provisions there. No, yung kaya yung kanina, hindi pa yung final version. So kung meron silang nakitang hindi nila nagugustuhan o hindi naayon sa kanilang direksyon, pwede silang mag-veto. No, pero confident naman kami na walang mabibito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ehensya. Sir, yung pinirmahan nyo, walang na po ano yung pinag-usapan? Walang nabago. Yan ang very strict ang aming instructions sa mga staff at even kami sa mga conferees, very strict kami na walang lahat ng pinag-usapan sa BICAM, yun na yun. Wala nang lalabas. At you can check dahil naka-upload ang, and don't take my word for it. Pwede nyong i-check yan sa websites namin kasi naka-upload na yung NEP, naka-upload na yung GAB, naka-upload na yung Senate version, ngayon naka-upload na yung BICAM, at susunod i-upload rin yung GAA. So, in other words, along the process, merong pwede nyo na matrack down yung changes. In fact, pwede na matrack down kung sino ang nag-introduce ng changes. House ba o Senate? Sir, based on the committee report, ano po ba ninyo naging major change na napagkasunduan ng House of Representatives? Based on the Senate committee report, On the committee report, na BICAM? ang major change, marami, no? From the items all the way to the general and special provisions. Ang top of mind ko, pinakamalaking changes will be education and health, no? Especially on the health side, dahil marami doon na carry ng House, no? Especially on zero balance billing, na carry rin yung mga suporta natin sa specialty hospitals, sa Philippine Heart Center, sa National Kidney, sa Philippine Children's. So yun yung dalawa. And agri, malaki rin ang changes sa agri. So itong tatlong sectors ang pinakamalaking changes na nakita ko. Ano na lang, sir, yung main anti-corruption measure dito sa Well, the whole budget is an anti-corruption measure. No? Dahil dati, yung mga infrastructure projects, pag tinignan niyo yung DPWH, yung 16,000 na items doon, walang coordinates, walang ni barangay, wala nga nakasulat kung saan yun. So ngayon may detalye na, may coordinates, merong station numbers, kung multipurpose building yan, merong granular data like barangay or sitio. No? So identified na talaga kung saan saan yung infrastructure na ilalagay. at walang pork barrel. Wala siyang pork barrel. Sir, bakit people-centered budget yung tinawag nyo sa... Well, dahil ang focus ay human capital development, no? Education, health, agri, no? Ito talaga yung tatlong main theme ng budget na ito at that's why pag makikita natin yung
movements from the National Expenditure Program to itong BICAM version, napakalaki yung tumaas sa education and health and agri. Sa education alone, tinitignan ko, Department of Health alone lang, ang tumaas is almost 98 billion. Ang tumaas sa classrooms, almost 60 billion. No? So, ang ibig sabihin talagang itong budget, makikita natin at mararamdaman natin on the ground yung investment natin sa education, health, and agri. Sir, may penal provision ba dun sa provision na sinasabi ko? Hindi pwede mag-penal provision. This is an appropriations law. So, hindi pwedeng maglagay ng penal provision. So, yung penal provision will be in the relevant laws. So, pwede lang, we have to remind everyone, ito appropriations law ito eh. So, hindi pwedeng maglagay ng mga provisions dito on penal or penalty dahil hindi naman siya kasama doon sa appropriations. But, pwedeng gamitin ng mga existing law for the penal provisions. Sir, ano lang, di ba ito po yung ratify natin is the enrolled bill? Ano lang po yung importance nito? Ang importance nito is bago na ratify, nandyan na yung enrolled bill. So makikita na ngayon ng ating mga senador yung almost final version ng bill. Ito yung tatransmit natin sa Malacanang. Doon sa mga huli, nalilate yung pagbibigay ng enrolled bill. No? So first time na nandito na yung enrolled bill. That's why it took us almost 1 week para i-generate yung 4,300 pages na enrolled bill. Yun alone actually took us almost 1 week to generate that. All right. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you.